Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, dalawang bagong batas na magpapatibay sa Philippine rights sa West Philippine Sea. Nilagdaan na ni bagong mapa ng Pilipinas, nilagdaan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang bagong batas na magtitibay na pagsulong sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at iba pang karagatan sakop ng bansa. Kaugnay nito, isang bagong mapa ng Pilipinas ilalabas alinsunod sa tinakdang bagong batas. Alright? Panoorin po natin, guys. With these pieces of legislation, we align our domestic laws with international law, specifically the UN Convention on the Law of the Seas, or UNCLOS, to improve our capacity for governance and reinforce our maritime policies for economic development and for national security. Nakasunod sa international laws at 2016 arbitral ruling ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Islands Act. Ang Maritime Zones Act ang magbibigay linaw kung gaano ang sakop na internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Dahil dito mas magiging maliwanag ang karapatan, kapangyarihan at katungkulan sa mga katubigan ng bansa para sa paglilinang ng mga Pilipino. Kasama na ring naisabatas ang mga pangalan na West Philippine Sea at ang talampas ng Pilipinas na kilala bilang Benham Rice at Philippine Rice. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil sa batas na ito, matitiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga lokal na Ayan, tama yan para magawa ng mapa at teritoryo talaga ng Pilipinas. Maloloko talaga yung China, no? Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Sa ilalim naman ng RA number 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, itatakda naman ito ang sea lanes o ruta sa mga dagat ng Pilipinas na maaaring daanan ng mga dayuhang sasakyang pandagat. Tatlo ang itatakdang sea lanes na maaaring daanan ng mga dayuhang barko. Ito ang Celebes Sea, Sibuto Sea at Balintang Channel. Sa pamamagitan naman nito, ayon kay Pangulong Marcos, matitiyak na hindi makokompromiso ang seguridad ng Pilipinas sa pagdaan ng foreign vessels. Ayon sa Department of Justice, mas magiging malinaw ngayon ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas sa mga karagatang sakop nito. So this would give clarity to the enforcement of our laws, especially in the West Philippine Sea, of course. Ayon kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, kailangan pang dagdagan ang assets ng bansa para mabantayan ang teritoryo nito. Our assets, if we can actually implement that. Tama yan para maganda yung seguridad at hindi masakop ng China. But of course, we need to come up with more. Ayon kay Senator Francis Tolentino na principal author ng mga naturang batas, ito na ang implementasyon ng 2016 arbitral ruling. Kaugnay nito, maglalabas naman ng bagong mapa ng Pilipinas ang National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, alinsunod na rin sa itinatakda ng batas na ito. Pero bago ito ilabas ay idadaan muna ito sa masusing konsultasyon. This is a very delicate matter, yung coming up with a new official Philippine map. So, kailangan, we should be very careful with this one. So right now, it is undergoing a vetting process by various agencies. Ayon sa NAMRIA, hihintayin muna nila ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng dalawang bagong batas bago ilabas ang bagong mapa ng Pilipinas. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue. Alright guys, ayan, napakinggan po natin ang dalawang bagong batas dito sa West Philippine Sea nilagdana ni Pangulong Ferdinand Marcos. Alright, ni PBBM. Ang kaugnay nito, isang bagong mapa ng Pilipinas ilalabas na alinsunod sa tinakda ng bagong batas. Alright, maraming salamat. Don't forget to subscribe, Rob Trip. And see us again sa ating the next one, reaction video. And this is your friendly neighborhood, Rob Trip tayo. And peace out. Alright, thank you guys.